Salamat pala sa mga bago ko makalimutan. Sa mga taong naging way na tuloy pa rin itong talk na to. At sana hindi matigil yung talk natin para unti-unti kong ma-share yung mga bagay na nalalaman ko na makakatulong sa iba. Okay? Ang audience natin is same pa rin. Katulad ng dati. Isang mamshi, basics, ladies in red, at yung matanda sa kabata. Pang high school lang to. Para sa mga taong simpleng mag-isip. Okay. Yung dahilan bakit ganito yung ano natin kasi gusto kong ulitin yung idea ni Von Franz, babae siya, na the more na indoctrinate tayo sa modern educational system, yung tumataas yung kaalaman natin. The more na hindi tayo receptive sa force or sa energy ng subconscious mind. Ito yung minsan yung challenge kasi the more na akala natin, the more na ang dami nating nalalaman sa modern educational system, mas madali nating ma-grasp yung force ng subconscious or yung word talaga na ginamit is unconscious mind. Hindi ito katulad sa medical term na nawalan ka ng malay na unconscious, kundi unconscious yung psychic energy ng katawan mo. Hindi ito ESP kundi yung life ng self mo, yung ego or yung hidden life mo. Hindi yung madali makita once na masyado kang intellectual. Kailangan ng time para makita mo yung message ng unconscious, lalo na yung collective unconscious. Kung hindi mo makita yung personal unconscious mo na ikaw mismo may personal unconscious ka, mas mahirap makita yung collective unconscious. Kasi pwede siyang balutin sa rationalization or kahit anumang alibay. Ito yung problema. Okay. Now, may insight tayo sa kay Carl Jung, which siya yung actually yung since bata pa ako, ito yung perspective na parang kita ko maganda. At saka kay Von Franz, parang makonsider siya na successor na ni Jung. At saka actually kay Emma. Actually, ang profile nila is intuitive thinkers. So, may isang of course, may advantages at may shortcoming yun, which kailangan i-develop. So, personally, dahil ako, nag-share kami ng intuitive thinker din kasi ako. Sinubukan kong i-work out yung obviously, alam ni Carl Jung at saka ni Von Franz na shortcoming ng nila. Ng archetype nila. At nakita ko na medyo it will take time
may mga ibang tao na hindi nila actually makita yung yung mga ganitong pananaw. Kahit na basically halos nabasa nila lahat ng books ni or published works, yung yan published works ni Freud, ni Emma, ay ni Carl Jung, ni Emma at saka ni Mary Van Franz. Saka ng iba pa. So, balik ako sa ito yung reason bakit isa sa mga main reason bakit nandito yung divination talk. Para actually integrate yung yan idea sa divination, which actually ito yung pinaka point. Kaya nga pag andoon ka pa sa magical thinking, magic yung akala mo, hindi mo makuha yung idea ng alchemy or esoteric knowledge kasi nasa magical thinking ka. Magical thinking sa yan, immature thinking ng mga bata. Very common yan kasi wala namang pili-pili yung magical thinking. Kahit sa mag 60 years old ka pa, pwede kang magkaroon ng hindi ka pa rin makaalis sa magical thinking. So, ito yung isa sa mga reason. Now, ang process ng pag self-discovery is iba-iba. May mga technique or method, psychoanalysis yung ginagamit ni Carl Jung. Ang tawag ko dito is parang may mga mind maps tayo na ginagamit. So, may mind map akong nakita na matagal na actually, pero hindi ko masyado na yung mind map na to, actually dalawa sila. Yung isa gamit yung tarot card. Yung isa is combination ng astrological at I Ching, Book of Changes. Now, nag-search ako, of course, ang pinakaunang i-search mo, YouTube. So, nakita ko yung mga nag-i-interpret ng ganitong method is hindi sila masyado familiar sa dalawang method. Familiar lang sila sa combined method. Kaya, yung nakita ko yung explanation is hindi actually in-depth na katulad kay Carl yung pag saka yung mga naging kasama niya nag-develop ng yung yan. Hindi in-depth yung yung pag kaya nga yung pag study ng subject matter. Kaya minsan katulad ng mga kadalasan na naging magic or charlatan yung approach. Ang word na ginamit ko charlatan, pero actually yung idea dyan is parang hindi actually yung pinaka essential niya hindi nakuha. So common yan. Kaya nga minsan may sinasabi akong ginawa ang money making scheme. Yung mga ganon is yan parang calling siya na hindi mo pwedeng gawing business. Alam mo yung example sa religious practice, hindi mo pwedeng gawing business yun. Pag ginawa mo yung business, yung pinaka-purpose niya mawala. So, katulad ng pag-study ng astrology or tarot, mawala actually yung pinaka-purpose niya. Ang isa sa mga essential na purpose niya is para ma-integrate yung self. Ma-integrate yung self. Ang nangyari ngayon dyan is
Na lalo nag-split yung individual, nag-fragment yung mind niya. Inulit ko naman yung mga previous na sinabi ko. Nag-fragment. Kaya instead na makita mo yung workings or yung operations ng unconscious, hindi mo siya makita. Bigyan kita ng example. Nagpa-read ka ng isang tao na ayaw mo, galit ka or something na parang hindi pabor sa'yo yung direksyon ng tao. Common yan. Kahit sa family, couple, parents, mga anak, siblings, friends, o kung ano mang karelasyon mo. Ang common yung experience na parang may disagreement, misunderstanding. In fact, si Carl yung at saka yung mga ibang kasama niya na nag-develop ng yung yan, nagkaroon ng ganong experience. At saka si Carl yung nagkaroon ng crisis din. Na in fact, sa sinabi ni Von Franz, siya yung taong hindi talaga siya maintindihan. Some pretends to understand. Nagkukunwari sila na naintindihan nila yung pananaw ni Carl. Actually, gano'n naman talaga pag intuitive thinker. Hindi actually mag-grasp madali yung idea mo. Pero akala ng iba nakuha nila. Parang tingnan mo, parang madali. Pero actually, hindi. So, ngayon, nangyari dyan, once na sample, magpa-read ka ng tarot or magpa-read ka ng chart mo, instead na maging integrated yung self mo, lalo ka nag-split. So, nangaroon ka ng makareceive ka ng advice dyan na minsan na out of sight, out of mind. Mawala ka sa buhay ng isang tao. Run away. Sa psychology, ganun. You run away. Lumayas ka. Umalis ka dyan. Which, okay naman yung mga ganun. Kasi parang baka survival din na. Pero, sa point of view ng Jungian psychology at saka sa lahat ng actually yung mga, kung tingnan mo yung works ng mga Jungians, yun yung pinaka magical na, actually walang magical doon, pero ito yung word din kami, magical thinking na gagamitin mo. So ito yung gagawin mo. So kung andun kayo sa social media, first na gagawa mo is i-block mo yung tao. Magical thinking na pag binlock mo yung tao, mawala yung existence niya. Na-resolve yung conflict or issue. Ang hindi alam ng nag-advise sa'yo or ikaw, on the way ka na sa irreparable na hindi ma-repair na split ng character mo as a person. Or yung ego mo nag-split lalo. So, gagamit ka ngayon iba't ibang defense mechanism. Unfortunately, naka-experience din ako niyan. In fact, si Carl yung grabe yung experience niya. Grabe na hindi talaga parang sa pagkaalam ko hindi talaga na-repair yung damage. Kasi grabe yung naging effect sa mga ibang tao. Oo, sila, minsan ang tawag ko doon regression, yung ibang tao. Hindi talaga siya na-resolve. So, although giant si Carl yung sa field niya, pero sobrang laki niya na akala ng ibang tao kaya nila siyang ilagay sa isang lalagyan, container na ma-contain nila si Carl yung. So, ganon din yung nangyari.
Akala mo ma-contain mo yung yung split ng self mo. Hmm. Pero ang hindi mo alam, lalo ka nag-split, nag-fragment ka tuloy. So, itong fragmented self, itatago mo yan. I-living mo yan sa subconscious mo. Okay, part din ng unconscious. Akala mo, by forgetting about it, nawala. For some time, mag-surface out yan. So, kaya, magtaka ka sa mga ibang tao, pabalik-balik yung issue nila. Pabalik-balik. Alam mo yung nagkaroon ka ng relationship, bumalik ulit sa next relationship mo, bumalik ulit sa next relationship mo, bumalik ulit sa isang relationship, bumalik ulit sa hindi mo maintindihan, baka hindi ka lang swerte. Baka medyo may nakalimutan ka lang, hindi ka lang paranoid ng konti, kaya hindi ka maingat. Yung hindi mo alam, dahil nilibing mo yung supposed to be bagay na mag-integrate ka as a person. Mabuo yung person mo. O karakter mo lang gamitin natin kasi persona naman kasi may iba naman yung ibig sabihin. Okay. Yung self mo, hindi siya mabuo. So, ganun yun. So, every time na may identical na karakter yung isang tao na kasama mo, maglalabas ulit yung energy na yun. Mag-project ulit siya sa screen mo. So, wala kang, alam mo kung ano yung magiging mo. Tatanda ka na lang, pabalik-balik yung pa-reading mo. Pabalik-balik yung pag-read mo ng chart mo. Unresolved yung issue. So, instead na mag-mature ka, na fixate ka sa certain age mo, na supposed to be, na master mo yung level na yan. Hindi mo siya na-master. May mga namita akong mga tao na gano'n na mas matanda ba sa akin. Makonsider mo naman siguro ako in a way na mas marami yung alam na sa akin. Pero gano'n, paulit-ulit yung ganong story. Kasi hindi nila binigyan ng time na i-educate sila ng unconscious nila. So, wala silang time. So, ano yung pinaka-effective way na para hindi ka makakonect sa unconscious mo? Lunurin mo yung sarili mo sa ibang tao. So, instead na harapin mo yung unconscious mo, mag-escape ka, pupunta ka sa mga parties, mag-attend ka ng mga workshop, mag-attend ka ng mga seminar, manood ka ng mag-marathon ka ng movies, lahat-lahat na lang para i-distract mo yung sarili mo. At once distracted ka, akala mo, parang feel mo nawala na yung unconscious. Pero after ka matulog, after a few days, babalik na naman siya. Kasi hindi naman pwedeng dalawa kayong taong matulog sa isang katawan. Ikaw lang mag-isa. So, mangyari dyan, once na na-silence yung ibang activity, lalabas ulit yung unconscious. So, ngayon, despite sa sobrang talino mo, ang dami mong alam, hindi ka maka-escape kasi kasama mo yan. So, naging shadow mo na siya. At the more na mas malakas yung effect sa'yo, mas ibig sabihin, mas malakas yung pag-split mo, mas matindi yung tension sa'yo. In fact, may mga taong parang ginawa silang mga symbols ng unconscious mo na pag nakita mo yung mga ganong klaseng tao, ganong klaseng action, narinig mo yung ganong klaseng words, the same yung reaction mo. Pero hindi mo yun na-notice kasi para sa'yo, iba naman silang mga tao, iba activity, pero yung reaction mo, the same. Yung pag-palpitate ng heart mo, yung pag na-trigger yung paranoia mo, hyper-vigilant ka. So, ganun yun.
No, actually, may i-discuss sana ako pero kailangan ko itong sabihin as a foundation. Okay, so ngayon yan. So, may mga ibang tao na, kaya nga sabi nila ah, yung karma natin, minsan, ma-resolve pa yan next life. Hindi mo ma-resolve ngayon. Kasi, meron tayong ugaling medyo matigas tayo. Ang tawag nila minsan dyan, self-righteous ka. Ikaw lang lagi yung tama. Walang tama sa ibang tao. Yung hindi mo alam, the more na nagiging self-righteous ka, ikaw lagi yung tama, the more na lumalakas yung lumalaki yung pag-split ng self mo. So, paano na-resolve ni Carl yung to at saka ng ibang mga malapit sa kanya? Immediately, nag-submit sila. Inadmit nila yung shortcoming nila. Well, in a way, parang religious na idea na kailangan mo ng forgiveness. Pero may mga ibang tao, hindi. Mamamatay lang ako. Hindi pwede mangyari yung ganun. Yan yung, kasi yung light, na akala mo, dala mo yung light. Ito pala yung light na mag-split lalo yung self mo. So, kailangan mong maghanap ka ng way ngayon. Ito yung masayang part. Maghanap ka ng way, isang tao, maybe aso, or pusa, or fetish, o maybe anak mo, or maybe parent mo, na mag-serve para ma-feel mo na na-integrate ka. Feeling mo na na-integrate ka. Pero every time na matutulog ka, ikaw lang mag-isa, lalabas yung unconscious na to. Hindi ka maka-escape. Akala mo na free ka. Parang, alam mo yung parang may problema ka, uminom ka na wala. Next day, andyan na naman siya. Ganon yung nangyari. So, minsan hindi ito manotice ng ibang tao. Kasi, matalino ka nga. So, dahil sa akala mo, matalino ka, which actually, shortcoming mo yan. Dahil yun yung sinasabi, sa mga Jungians, yun yung idea na lumalakas lalo yung effect ng unconscious mo. So, ngayon, instead na ma-resolve, lumala. Hanggang sa hindi mo na ma-take later on, baka ma-depress ka. Or baka mag-delusional ka na. So, napaka-sad naman ang hindi siya na-resolve. At saka wala ring tama kaintindi sa'yo dahil abala yung iba sa kanilang problema din. Yung splitting nila, yung fragment nila ng self nila, abala din sila. Mag-e-escape din sila. So, minsan magkabanggaan kayo, pero hindi kayo magkaintindihan. So, ito yung masayang part sa adventure mo. Kasi pagod ka na, hindi ka pa rin makapagpahinga. So, ganun yung ibang tao. So, akala ng iba na out of sight, out of mind, or kung ano mo yung pinagagawa mo para i-shut out. Isara yung pintuan mo or wall sa ibang tao, the more ka lalo nag-split. Kasi, once na isara mo yung gate mo, binibigyan mo ng chance yung unconscious na lumabas. Lalapit siya sa'yo, tatakbo ka na naman. So, lalabas ka sa bahay mo, mag-open ka na naman. So, andyan, ang syantay lang siya sa'yo. So, masaya yung buhay mo. Para kang nasa roller coaster. So, ngayon, dahil hindi mo ma-accept, para sa'yo, tama ka. So, kung may legal ways or ibang ways na gagawin mo para ma-escape mo yan, gagawin mo. Pero,
During night time, matutulog, lalabas na naman siya. Wala siyang resolution. So, ayun yung sinasabi ko is parang methodology to, technique. Hindi naman psychoanalysis to. Pero pwede mo siyang gamitin yung tarot at saka yung astrological chart at saka I Ching. Maps of Consciousness. Actually, ganun yung title ng libro. Pero wala doon yung sinasabi ko. Yung ibang parts lang. So, nakita mo na yung map mo, takot ka sa appearance ng mga yung placement, yung paglalagay ng cards, pero walang resolution dahil babalik ka pa rin. Okay. Now, bawat nation, bawat city or village, municipality, town, province, state, nation, may sari-sariling collective unconscious yan. Kaya nga may angels yan sila. Angels in the sense na kung positive thinker ka, puro positive lang iniisip mo. Yan, hindi mo alam. Yung role nila is para i-mirror sa'yo yung bagay na kung saan ka yung pinaka-iniiwasan mo. Of course, masarap yung umiwas ka. Alam mo yung tatakbo ka na lang, magtatago ka. Masarap kayo, madali yan. Yung hindi mo alam, pag pikit ng mata mo, lalabas na naman siya. So, sabi ko, focus ako ngayon sa, hindi to pang global, nga tulad ng iba na maganda. Philippine setting to. So, alam ng iba na yung country natin is inaccept, recognize, may date of birth siya. So, June 25, 1898. Okay. So, ang time is uncertain. May accepted na standard ng time. So, meron tayong national level na collective unconscious. So, kung maintindihan mo yan, kung paano siya nag-work yung personal unconscious mo, makikita mo rin kung paano nag-work out yung collective unconscious ng karamihan, especially yung country mo. So, my way, paano i-resolve yan? Pero, of course, mag-start ka muna sa collective unconscious mo kasi personal unconscious mo dahil may very tricky yan. Akala mo minsan wala siya. Andun pala siya sa balikat mo. Nakaano lang siya sa'yo. Nandiyan lang siya sa'yo. Nakatingin lang. So, habang andun ka nag-enjoy ka sa limelight na sikat ka, maraming clap ng hand sa'yo, pinapraise ka ng ibang tao. Wala, dyan lang siya nakaabang. The moment na tapos na yung accolade sa'yo, honor sa'yo, praise, ikaw na lang mag-isa, kahit kasama mo pa yung partner mo o kung mga anak mo, pagpikit ng mata mo, lalabas na naman siya. Titingnan ka na naman niya. So, anong gagawin mo? Hindi ka na lang matutulog. Naku, delikado yan. Pag hindi ka matulog, dangerous yan sa health. So, wala kang magawa, hindi ka maka-escape. Sabi mo na lang na hindi ka naniniwala. Well, pwede rin gawin mo yan. Pero, lalabas na naman siya. Baka sabihin mo, works of the devil. Di magpa-exercise ka. Mag-pray ka na mag-pray. Pero, lalabas pa rin siya. Hindi siya aalis. Dahil, may katanungan siyang hindi mo sinasagot. So, yan ngayon yung i-discover mo. So, sa mga susunod na mga talk ko, yan yung gagawin ko. Is try nating himay-himayin.
Yung personal mo at saka yung collective para makita mo. Every time mag-transfer ka ng place, sa astrology, relocation ang tawag. Pumapasok ka sa isang klaseng collective unconscious. So, nagiging complex yung collective unconscious mo kasi may mga collective unconscious na very unfavorable actually. Pero maganda rin yan kasi marami kang mapupulot, mas maintindihan mo yung sarili mo. Okay. Ang ano lang yan is every time na mag-transfer ka, mag-a-adjust ka ngayon sa collective unconscious. It will take time kasi sa iba, sa experience ng ibang mga yung yan. It will take 10 to 20 years para ma-integrate mo ng maayos yung collective unconscious ng isang place. So, pag medyo careless ka ng konti, hindi mo parang, yan instead na makuha mo yung benefit, puro disadvantage yung makita mo. Parang harmful sa'yo. Wala namang harm kasi ang purpose lang naman niya is para mag-grow ka, yung collective unconscious. Pero minsan yung mga ibang tao, ayaw nila talaga mag-grow. Alam mo yung manatili ka sa age level mo na yan. Huwag mong harapin. Huwag mong sagutin yung tanong niya sa'yo. So, ganun yung mangyayari. Pero anyway, may maraming mga ganong klaseng tao. So, expect mo na sa mga places sa pupuntahan mo, mag-work out yung collective unconscious at saka yung personal unconscious mo. The more na ang dami mong taong hinaharap, the more na nagiging stronger yung niya. Yung niya kasi, minsan yung nangyayari, yung mga taong kaharap mo is nagiging mirror sila ng unconscious mo. Okay. So, kung medyo careless ka ng konti, carefree ka, baka maghalo yung sipon at saka luha mo. Hindi mo maintindihan bakit ka. Huwag mong sisihin, sigad, wala sigad pakialam dyan. Yung shortcoming sa'yo yan. Parang sumusunod lang siya sa'yo. So, katulad ng sinabi ko dati, may mga may mga shortcoming. May mga certain people na kung saan tayo attracted, may mga identical na characteristics na sinishare tayo. In fact, nang nalaman ko yung story talaga na case ni Carl Jung, saka ng mga niya, nakagain ako ng insight na learn, may something ako na learn sa sarili ko na kailangan ko rin talagang i-work out. So anyway, thank you sa time nyo at sana may napulot kayo. Yung path sa pagiging ma-integrate mo yung self mo, sometimes tawag nila Christ consciousness, hindi madali. Dahil kung madali yan, wala na sanang issue yung buhay. Pero anyway, sige. Para sa mga taong patuloy pa rin nag-i-escape, hindi nila i-face yung mga ganong klaseng concern nila, choice nyo naman yun. Anyway, lahat ng mga previous na mention ko, fortunately, nakita ako na hindi lang ako yung mayroong ganong idea. Originally, nakita ko, before pa nabasa ko kay Carl Jung, meron palang ganon. Nakita ako sa studies niya. Kina Von Franz, na Emma Jung. Nakita ko sa work nila at saka sa mga iba rin. So, fortunate ako na along the way na na-confirm ko na hindi lang ako yung naka-observe ng mga ganong klaseng bagay. At saka nasa path yung ko, pag-search. I hope so yung pag-search nyo sa path din kayo. At thank you sa time nyo. Sa susunod na lang. Thank you. Bye-bye.